Good day, isang mapagpalang araw sa bawat isa. So, try natin na konting reaction lang. So, may nakita kasi ako. Ay, hindi ko na ilalagay yung pag-uusap nila dito para ano na lang, protection na lang. Advice lang to sa mga siguro sa mga brads at hindi na rin brads, sa mga makakapanood. Sabi doon sa comment, nung panahon daw nila, walang nababastos na sis. Kung walang sariling gobyerno ang sorority at under pa ng fraternity and sorority, hindi mababastos yung sis or may pagtatanggol ng brad yung sis. Siguro, oo, hindi naman natin kinu-question yung mga kapasidad at kakayanan o yung tapang ng ating mga kapatid, lalo na yung mga senyores at lalo na yung mga brad na naka-experience ng mga fratuar, dahil alam natin kung gaano katitibay at kabuo yung loob ng mga brad na nasa fratuar era. Pero sa panahon ngayon, kahit na gaano pa kabuo ang loob mo, kahit gaano ka pakatapang, kahit ang sorority ay magpa-under or wala pang sariling gobyerno ang sorority, hindi mo na may pagtatanggol ang mga sis tulad ng nagagawa noon. Yung tipong pag may bumastos kay sis, aabangan, bigla na lang tatakpan ng sako, pupukpukin, o pag tinuro, konting kalabit sa tagiliran, mababang butas, mga ganong sistema. Sa panahon ngayon, hindi na. Kailangan mo na ngayon ng mahabang pasensya. Kailangan mo na ngayon ng tamang pag-iisip. Kailangan mo na ngayon na kung kaya at may kapasidad, idaan sa legal. Hindi na sa marahas na pamamaraan. Hindi ko naman sinasabi na duwag na yung panahon ngayon. Pero napaka-delikado. 20% or 10% makakaganti ka. 90% kulong ka. Kita mo si Brad Renz. Ano ang rason ni Brad Renz? Binastos yung kaibigan niyang babae. Panghihipo raw, hinipuan daw yung kaibigan ni Brad Renz. Kaya niya nagawa yung ganon sa Amerikano o sa foreigner. So, kung sabihin natin na buo pa rin yung loob mo, makaganti ka man, negative na yon. Kaya wag natin na sasabihin na mas matapang yung mga seniority dahil napoprotektahan. Oo, walang CCTV, wala pang mga video, pwede mong gawin yun sa na palihim. Pero ngayon, negative na. Unang-una, mas malalakas na ang loob ng tao ngayon. Kahit sinong saang sulok, kapag nakita ka, hindi na yan magdadalawang isip na magsalita at ituro ka. Noon, nabibigyan pa sila ng takot, pangamba. Iniisip nila yung sarili nila. Ngayon, hindi na.
halos lahat may tapang na para magturo. May tapang na para magsalita. Halos lahat ngayon may boses na. Malamang oo, may pagmamalaki mo noon na laman ka lagi ng gulo sa kalsada, laman ka ng lagi ng riot, basag ulo. Hindi natin kini-question yan. Pero questionable lang yung sinabi mo o yung sinabi ng Brad na sa panahon ngayon wala nang kapasidad yung mga Brad na ipagtanggol yung mga sis. At kung sa panahon mo nangyari yon o kung under sa'yo, may pagtatanggol mo yung sis. Sa panong paraan? Bubugbugin mo yun ng molestya o ng basto sa sis? Gagawin mo yun? Duda ako dyan. Unang-una, hindi mo na magagawa yon kasi matanda ka na. Pangalawa, nasa new generation era ka na. Baga, halos lahat. Ultimo, 5 years old, may sariling cellphone na. Isang click lang, may video na. Pangatlo, kada karamihan ng kanto meron na yung mga CCTV. Saan mo balak gawin? Dudukutin mo. Tapang-tapangan. So, sa mga kapanad nito, lagyan natin ng isang matalinong galaw. Hindi yung puro boses lang, hindi yung puro bungangala. Kung kayang idaan sa legal, idaan sa legal. Matapang ka, di dun mo ilagay yung tapang mo sa tama. Legal, blatter, sampa ng kaso. Kasuhan, para mas madala. Kasi kung bubugbugin mo yun, magkakaroon lang yun ng counter kaso. Hindi mo na mairarason sa pag hinuli kayo, sasabihin mo, hindi, binugbog ko yan kasi binastos yung sis. Hindi. Ganun nangyari kay Brad Range. Tingin mo. Malakas na ebidensya o rason yung pinagtanggol niya lang yung kaibigan niya. Kaya niya na boom yung foreigner. Ang leave.